Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang batiin si Brother Johnston and Sister Arlene, no, na hopefully nakikinig right now. So, hello po sa inyo mga kapatid at I hope kayo po ay napapagpala ng mga devotions natin. At gusto ko lang ring batiin yung mga Filipinos sa Canada na kasama po natin dito sa ating daily devotions. Now, yung talakayan po natin, I think this is one of the longest theme na ina-address natin, no? Kristiyanong wise, making wise decisions daily. Paalala lang po, no? Yung wise na desisyon, hindi po natin ginagawa ito sa mga malalaking bagay lamang, kundi sa maliliit na bagay din. Na pag pinagsama-sama natin yung mga maliliit na wise na desisyon na ginagawa natin araw-araw, meron pong matindi at malaking impact yan na positibo sa ating mga buhay. Now, ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol sa pagiging patient, pagiging pasensyoso. Sabi po dito sa Proverbs chapter 14 verse 29, whoever is slow to anger. Ang isang taong mabagal, matagal, magalit, has great understanding. But he who has a hasty temper exalts folly. Ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Ito pong talatang ito ay punong-puno po ng karunungan na dapat po talaga may apply natin sa ating mga buhay. Yung slow to anger, ito ay isa sa mga kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Napakadaming beses niyang inireveal yung sarili niya, maging sa pamamagitan ng mga propeta, na yung Diyos, si Yahweh, He is slow to anger. Now, paulit-ulit yan sinasabi sa Bible hanggang sa Jonah, hanggang sa pinakaunang mga books sa Bible, no? Laging nire-reveal ng Diyos yung sarili niya bilang slow to anger, matagal, mabagal, magalit. Kasi ang Diyos, una muna, pag-ibig, pasensya. Pag talaga, ang tigas talaga ng ulo, tsaka yung anger ng Diyos, yung galit ng Diyos yung mararanasan natin. Now, bakit ganon? Kasi yung Diyos natin, He is powerful. And He control His own anger. No? Control ng Diyos yung kanyang galit. Mababasa niyo yan sa napakaraming talata sa Biblia. Isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos. Kasi pag nagkasala tayo, hindi naman, ora mismo nagkasala tayo, parusa agad. Hindi naman ganun yung Diyos natin. No? Yung Diyos natin mapagpasensya. Kaya gusto ng Diyos na gayahin natin siya. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, patience is not a sign of weakness, but of wisdom and power. Yung pagiging pasensyoso, hindi to sign ng weakness. 'Di ba? Pag nag-away kayo, nagalit yung kaaway mo sa iyo. Ikaw tumahimik ka lang. Para sa iba, parang ang weak mo naman, ang hina mo naman, bakit di ka nakipag-away, bakit di ka gumanti, bakit di ka gumanti ng masasakit na mga salita. Para sa iba, parang you're weak, ang hina mo. Pero in reality, yung pagiging pasensyoso, yung minsan hindi mo pagsagot, pananahimik mo, that's a sign of wisdom and power. You control yourself. At sa katotohanan nga niyan, yung point number 2 natin, yung kabaligtaran nito, a quick-tempered person is outwardly strong but inwardly weak and foolish. Yung quick-tempered naman, yung mainitin ng ulo na tao, para naman sa iba, sila naman yung mga aggressive, sila yung mga strong. Yung mga naghuhurimentado sa kalsada, may daladalang itak, no? Quick-tempered, mainitin ng ulo, yung biglang bumubunot ng baril sa kalsada, mga napapanood natin sa social media. Parang, very strong, very powerful, aggressive. But actually, that's stupidity. Kahangalan yun. Kaya, yung mga taong yun, dapat nagde-devotion ng Proverbs 14:29 eh. Kasi sabi dito, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan. Ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Akala mo, ang tapang mo. May hawak kang gulok, no? Lumalabas ka agad dyan pag mayroong mga nangunguna ka, no? Sa mga away-away. Ang lakas-lakas mong magsalita, ang lakas-lakas ng boses mo,
Nagmumura ka agad sa mga kapitbahay. Ang tingin ng iba sa'yo, matapang. But actually, you're weak. Not just weak, you're foolish. Kasi yung sarili mo, hindi mo ma-handle. No? Hindi mo ma-handle ng tama. A quick-tempered person is seemingly, outwardly strong, aggressive, matapang, pero inwardly, sa loob niya, he's weak or she's weak and foolish. No? Mahinang nila lang, hangal pa. Kasi hindi makontrol niya yung sarili niya. So, baligtad yung patient person, hindi yan sign of weakness, but it's a sign of wisdom and power. Pero yung quick-tempered person naman, yung mainitin ng ulo, mabilis magalit, siya naman yung weak and foolish. Kaya wag po tayong maging maging stupid or hangal. Number 3 po, bad things happen to quick-tempered people. Kaya wag tayong magiging hangal. Bakit? Yung mga masasamang nangyayari, nangyayari yun sa mga taong mainitin ng ulo. Tingnan niyo po may mga mapapanood tayo sa social media na bubunot agad ng barel. Ang sobrang init ng ulo, social media ka ngayon, di ba? Pahiya ka sa buong Pilipinas. Yung iba, pag bumunot ng baril, pinuputok agad sa nauuwi, sa kulungan. Quick-tempered, stupid, weak, and foolish. Bad things happen to quick-tempered people. Ganun din po sa mga away natin, away mag-asawa, away sa pamilya. Pag mainitin ng ulo mo, sumisigaw ka agad, nagtataas ka agad ng boses. Ano mangyayari? Pangit yung nangyayari sa relasyon mo. Imbis na gumanda yung relasyon mo, sumasama. Napupuno ng mga... Lalo na kapag quick-tempered ka, mainitin ng ulo mo, ang dami mong sinasabi na sa totoo lang, hindi mo naman minimin. Kagaya ng devotion natin noong nakaraan, Pag mainit ang ulo mo, sa asawa mo, pag nag-aaway kayo, matindi talaga. Minumura mo pa, sinasabi, mamatay ka na, ayaw na kitang makita habang buhay. May mga ganung level Sobrang sakim mo, yung ganon. Lahat na sasabihin natin, lahat na ng masama sasabihin natin sa taong mahal natin. Sipin nyo yan. Yan yung nangyayari kapag quick-tempered, mainit ang ulo, magagalitin. Sinisira lang natin ating mga relasyon. Nagsasalita tayong mga bagay na di naman natin talaga gustong sabihin. Bad things happen to quick-tempered people. Number 4 po, it is always wise to pause and think when you're angry. Pag galit ka, alam mo yung emergency button mo, dapat pinipindot mo agad. Galit ka ngayon. Hindi mo ma-manage yung emotion mo. Basta may problema ka, magagalitin ka. Pindutin mo agad yung button na to. Ano yung button na to? Pause and think. Yan yung emergency button mo. Imbes na magsalita ka out of anger, pindutin mo pause and think. Why? Because it's always wise to do that. It is always wise. You can never go wrong when you pause and think. Kapag hindi mo ginawa to, malamang sa malamang, mali yung sasabihin mo. Malamang sa malamang, mali yung decision na gagawin mo. So, it's always wise to pause and think when you are angry. Okay? So, pag-isipan natin mabuti yan, pause and think. Kaya yung application natin, ito agad Pause and think during challenging situations. Pag sinabi natin challenging situations, ito yung talagang mainitan, kumbaga sa kalsada, git-gitan, mapapamura ka, iinit ulo mo, nagsalubong kayo or muntikan ka ng banggain, o kaya yung sa sitwasyon sa buhay mag-asawa, yung may sinabi yung asawa mo na nakaka-trigger, na talagang yung term dun nagpapantig yung tenga mo, parang, bakit mo sinabi yan? Yan yung ano ko kahinaan ko yan yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi, Yun yung mga challenging situations. Anong gagawin mo? Pause and think. Pag challenging situations, pause and think. Huwag ka muna magsalita. Just think. Anong gagawin mo? Number 2. Habang nakatahimik ka,
kinukonsider mo dalawang bagay. Pros and cons. So that's our point number 2. Consider the pros and cons first. Pag ikaw natutunan mong huminto, mag-pause, mag-isip, that's a sign of wisdom and power. You can control yourself. You're not being weak. You're not being foolish. Sign of wisdom and power. You control yourself. Tapos iniisip mo agad, ano ba yung mga positive advantages kapag sinabi ko to, pag ginawa ko itong decision na to? Pangalawa, ano ba yung mga disadvantages naman? No? Ina-analyze mo talaga. Iniisip mong mabuti. You're being careful. Inuunawa mo yung sitwasyon mo. Ano ba yung mga pros and cons? Kapag nakita mo na yung pros and cons, malinaw sa isipan mo, tsaka gumawa ng desisyon. Okay? So, pause and think during challenging situations. Consider the pros and cons first before making a decision, before you say something. And number 3, be patient and rake all good things. Be patient, maging pasensyoso ka. Kapag pagpasensyoso ka, you rake all good things. Ano ibig sabihin ng rake? Kinakalaykay mo, palapit sa'yo lahat ng mabubuting bagay. That's it, kapatid, no? When you are patient, you are raking all good things. Lahat ng mabubuting bagay, kinukuha mo palapit sa'yo. Alam niyo po, ang taong hindi pasensyoso, yung mainitin ng ulo, ang nire-rake mo, ang kinakalaykay mo palapit sa'yo, lahat ng masasamang bagay. Lahat ng makakasama sa'yo, yun yung nilalapit mo sa sarili mo when you are impatient. When you are quick-tempered, when you get easily angered, no? Pag magagalitin ka, nilalapit mo sa yung sarili mo sa panganib, sa sakuna, sa kapangitan ng buhay, sa trahedya, sa pangit na relasyon. Pero kapag ikaw patient ka, you rake all good things. Lahat ng magagandang bagay nilalapit mo sa sarili mo. So, be patient and rake all good things. Pangapat po, show power and wisdom by being self-controlled. Mag-display ka, ipakita mo yung power, yung totoong power. Ang totoong power ay hindi yung naghuhurimentado, nagsumisigaw agad, may sinabi ka lang ganito, nakaano agad, parang nana, no? Nakanti mo lang, nagre-react agad, di ba? So, walang self-control doon eh. Walang power under control eh. Merong lang power, yung bigla na lang naghuhumirentado, lagi na sumisigaw agad, di ba? Now, sa atin po, let's show power and wisdom by being self-controlled. Paano mo malalaman na ang isang tao merong wisdom, tapos may power and authority pag nakokontrol niya yung sarili niya? No? Na ma-manage niya yung sarili niya. Ako, kung meron mang presidente na nando sa si Netanyahu, no? Benjamin Netanyahu, ginera sila ng mga Hamas. Tapos nagpapanik, hindi alam kung ang gagawin, sumisigaw, gusto agad gumante. Walang power and wisdom 'yon. Pero kapag nagsalita, sober from the mind, pinag-iisipan talaga yung mga ginagawa, yan yung magandang presidente, no? Merong display of power and wisdom by being self-controlled. Kaya kung ikaw, lalo na lalaki, leader ka ng pamilya mo, no? Di mainitin ulo mo eh. Bakit? Dapat ikaw yung kinakakitaan ng self-controlled. Self-composed. Na ma-manage mo yung sarili mo. If you can manage yourself, you can manage the situation. If you cannot manage yourself, you cannot manage the situation. You will make the situation worse. Kaya napakalaga ng self-control. So mga kapatid, let's show power and wisdom by being self-controlled. Para po sa ating discussion, how does patience save you from foolish decisions and bad consequences? Paano ka naililigtas ng patience?
mula sa mga maling desisyon at sa mga pangit na resulta nito. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group at para po sa ating panalangin. Father, help me understand that exercising patience in my interactions with others is not a sign of weakness, but a demonstration of wisdom. Give me the grace to extend patience to those I encounter, even in challenging circumstances. This I pray in Jesus' name. Amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po kay Krila, nakatuwang natin dito sa ating devotion ngayong araw. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. At kung meron po kayo natutunan, paalam niyo po sa comment section below at huwag po natin kalimutan ibahagi ang ating devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.